Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Bilang isang teenager, walang ingat akong nag-abuso sa droga. Hindi naman sa makulat ako noong bata pa ako, ngunit pagkatapos ng mga taon ng pisikal na pang-aabuso sa kamay ng aking mahigpit na ama, ako ay naging lubhang desilusyon sa buhay. Sa edad na 14 na taong gulang, pakiramdam na walang sino man, kahit ang aking ina, ang makapagtatanggol sa akin mula sa aking mapang-abusong ama. Kinuha ko ang kaunting pera na makikita ko sa patakan ng aking ama at patakan ng aking ina, kumuha ng ilang damit at umalis sa bahay. Nang sumunod na araw, sumakay ako ng tren papuntang Moscow, kung saan nakahanap ako ng kanlungan sa mga abandonadong gusali kasama ng iba pang mga bata na nakatira sa mga lansangan. Nakipagkaibigan ako sa ilan sa kanila at sa pamamagitan ng pakikisama ko sa mga batang iyon ako unang nakilala sa mga recreational drugs at pag-abuso sa droga. Sa edad na 15, hindi mahalaga sa akin ang buhay ko o ang anumang bagay, at ang pagiging mataas sa mga abandonadong gusali kasama ang iba pang mga bata ay kung paano ako unang nakilala sa heroin. Ang Russia, bilang isang bansang Kristiyanong Ortodokso, ay sumimangot sa mga ateista at di-Kristiyano, kaya maiisip mo ang panunuya na naakit namin mula sa mga lokal na Kristiyano na alam kung ano ang aming ginagawa. Tatawagin nila kaming walang Diyos, at sa totoo lang, hindi sila nagkamali dahil ang aming reputasyon sa kawalang interes at ang paraan ng aming pag-iingat sa hangin ay ang pinakamalaking patuto sa aming kawalan ng pananampalataya. Noong ako ay 18, pagkatapos na palayain mula sa pag-aresto dahil sa paglalagalag, ang ilan sa aking mga kaibigan at ako ay nagpasya na masayang sa isa sa aming mga regular na tahanan, isang abandonadong hill-ingan. Sinimulan namin ang party sa pamamagitan ng pagkuha ng maiinit na shot heroin na hinaluan ng iba pang opioids sa mga potensyal na nakamamatay na dosis. Sa session namin ng Russian roulette, si Anatoly, isang lalaking kilala ko sa loob ng 3 taon, ang unang nawala ng malay. Sa oras na yon, naisip namin na kakaiba na hindi niya tinanggal ang tourniquet bago bumagsak pabalik, ngunit mabilis naming ibinasura ang irregularidad. Nang mawala ng malay si Lucas sa paraang katulad ng kay Anatoly, nagtawanan na lang kami. Nang turn ko na, kinuha ko ang karayom gaya ng ginawa ko mula noong ako ay 15 taong gulang at tinurok ang shot sa pagitan ng aking mga daliri sa paa. Kagad pagkatapos mag-inject ng shot, naramdaman kong parang may pumipiga sa buhay mula sa puso ko at nagsimula akong huminga. "Stop messing around," narinig kong sinabi ni Yulia na may nervyos na ekspresyon sa mukha bago nagdilim ang mundo. Bigla kong nasumpungan ang sarili ko sa sobrang dilim at katahimikan. Ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ako normal na nananaginip kapag nahimatay ako, naisip ko. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin sa parang panaginip na kaharian na iyon, nagpasya akong lumipat, ngunit kahit na ginawa ko, wala pa rin akong nakikita o naririnig. Kakaibang panaginip ito. "Alexei, kailangan mo nang magising," naisip ko. "Hindi ka nananaginip, Alexei," narinig kong sabi ng isang boses. Ito ay ilang nakakabaliw na trip na nararanasan ko. "Natusok ba ang karayom?" pagtataka ko. "Patay ka, Alexei," sabi ng boses. "Basura. Kung patay na ako, sino ang kausap ko?" tanong ko. "Ako si Elohim," sagot ng boses. "Pagbigyan mo ako. Kaya kailangan kong mamatay bago ka magpasyang magpakita? Nasaan ka noong araw-araw akong binubugbog ng tatay ko?" mapanghamong tanong ko sa boses. "Nandoon ako kasama mo, tinatanggap din ang lahat ng mga pambubugbog na iyon," sagot ng boses. "Halika, huwag magsalita ng basura. Stop hiding in the dark and show yourself," hiling ko. Biglang naliwanagan ng madilim na kawalan nang lumitaw sa harapan ko ang isang maliwanag at malabo na aparisyon. Bagamat mahirap lutasin ang mga katangian ng nilalang, napagtanto kong nakasuot ito ng balabal. "Nagtataka ako kung kailan mo idilat ang iyong mga mata at makikita mo ako," sabi nito. "Nakikita kita? Ano ang pinag-uusapan mo?" tanong ko. "Nanatili ka sa dilim," sagot ng boses. "Sinabi mo na kasama mo ako habang ang aking ama, isang nag-aangking tao ng Diyos, ay binugbog ako ng halos 10 taon, ngunit wala kang ginawa upang pigilan siya." "Bakit?" galit kong tanong. "Binawasan ko ang mas matinding suntok na naranasan mo," sagot ng liwanag. "Hindi mo siya pinigilan." "Bakit hindi mo siya pinigilan?" pagalit kong tanong. "Dahil hindi ko lubos na makagambala sa pisikal na mundo," sagot ng liwanag. "So, ikaw ay isang walang kapangyarihang Diyos? Isa na hindi mababago ang mga bagay sa isang pindot ng isang daliri?" tanong ko kahit na nanunuya. "Hindi. Ito ay isang pagpipilian na ginawa noon pa man. Isang pagpipilian na nag-utos na hindi ako ganap na makialam sa buhay ng mga tao. Pinahihintulutan lamang akong tulungan ka kung sa sarili mong kusa, nakahanap ka ng daan patungo sa akin at humingi ng tulong," sagot ng liwanag.
Tinanong kita, nakiusap ako sa iyo ng maraming beses para sa tulong, ngunit hindi mo ginawa. Matigas na sagot ko. Alexei, naalala mo ba noong gabing tumakas ka? Tanong ng ilaw. Oo, naalala ko. Bakit? Tanong ko. Halika, may gusto akong ipakita sa iyo, sagot ng ilaw. Bigla akong tumayo sa harap ng kung ano ang maaari kong ilarawan bilang isang uri ng projection ng pelikula. Sa pelikulang yon, nakita ko ang aking sarili noong gabing nagpasya akong tumakas, pumasok sa silid ng aking mga magulang at kumuha ng pera sa patakan ng aking ama. Ang hindi ko namalayan ay pinagmamasdan pala ako ng aking ama ng gabing iyon, bagaman isang napakalaking bigat ang nagpapigil sa kanya na humadlang sa kanyang pagre-react. Inihayag din sa akin na ang aking ina ay may mas maraming pera sa kanyang pataka kaysa karaniwan ng gabing iyon. Nakita ko rin sa pelikula ang mga larawan ng aking sarili na natutulog sa tabi ng riles ng tren habang sinusubukan kong itago sa mga pulis na naghahanap sa lugar noong gabing tumakas ako. Nakita mo, Alexei, lagi akong nariyan kasama mo. Narinig ko ang iyong mga paghingi ng tulong. Hindi kita pinabayaan, pagpapatibay ng liwanag. Okay, pero sa loob ng 4 na taon na naninirahan ako sa kalye, naramdaman kong nag-iisa ako at iniwan ako. Kailan mo ako balak tulungan? Tanong ko habang umiiyak. Sinabi ko na sa iyo, Alexei, na maaari lamang kitang tulungan sa antas kung saan ako nakatali ngayon dahil ikaw at ang iyong mga kaibigan ay na-overdose at ngayon ay patay na hindi kita mapipigilan sa pagkitil ng iyong sariling buhay sa pamamagitan ng pagiging walang ingat ikaw kung hindi mo ako papayagan, paliwanag ng liwanag. I just want the pain to stop. I don't want to hurt any anymore. What do I do? Tanong ko. Alexei, ikaw ang bahala. Pwede mo na itong ihinto ngayon at manatili sa impyerno ng iyong paggawa o maaari mong piliin na bumalik sa iyong buhay. Pero kung babalik ka, mahirap ang iyong buhay sa simula, ngunit sa trabaho, makakalaya ka at magiging kung ano ang nakatadhana sa iyo, sagot ng liwanag. Ano ang mangyayari sa akin kung babalik ako? Tanong ko. Nasa iyo yon. Kung magpapatuloy ka sa iyong kasalukuyang landas, sa huli ay mapupunta ka pabalik dito. Kung, sa kabilang banda, magpasya kang baguhin ang iyong buhay, sa huli ay makakatagpo ka ng kapayapaan sa iyong buhay, sagot ng nilalang. Bakit kailangan mong makipag-usap sa mga bagtong? Bakit hindi ka nalang maging diretso sa iyong mga sagot na uutal kong tanong? Dahil hindi ito isang bagay na maibibigay ko sa iyo ng sunod-sunod na mga tagubilin. Ang bawat kaluluwa ay gumagamit ng kanilang malayang kalooban, kabilang ang sayo, sagot ng liwanag. Okay, fine. Handa na akong gumising ngayon, sunod-sunod kong sabi. Mag-iingat ka, anak. I'll see you soon, ang sabi ng ilaw sa paghihiwalay. Noon ko idinilat ang aking mga mata at nakita ko si Yulia na umaaligid sa akin habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Akala ko patay na kayo, tulad ni Luka at Nat, sabi niya. Patay na sila, Alexei, wala na sila, at akala ko patay ka na rin, sabi niya. Hindi. Panaginip lang iyon, hindi sila maaaring patay, sabi ko, na sinasabi ang aking mga iniisip ng malakas. Damn, we have to go right. Ngayon na, sabi ko kay Yulia. Tumakas kami ni Yulia sa lugar na iyon, naiwan ang mga bangkay ng mga kaibigan namin. Basta gusto kong sabihin sa iyo na pagkatapos kong masaksihan ang pagkamatay ng aking mga kaibigan, agad akong naglinis at nagtuwid ng aking sarili. Ang buhay, sa kasamaang palad, ang buhay ay hindi ganoon kasimple sa huli. Sa tulong ni Yulia, ako ay nagpakasal at nandayuhan sa Estados Unidos at sa tulong ng ilang mapagkaibigang Amerikano, nakuha ko ang aking pagkakapantay-pantay sa high school. Nagtapos ako sa kolehiyo at nakakuha ng bachelor's degree sa computer science. Ang lahat ng taong napagsabihan ko ng kwentong ito ay nagsabing ito ay isang panaginip na dulot ng droga, isang panaginip. Gayunpaman, ang isa pang bahagi ng akin ay naniniwala na ito ay isang tunay na karanasan na huling binisita ko ang aking ama ilang taon na ang nakalilipas kahit na sinabi ko sa kanya na pinatawad ko siya sa kanyang ginawa, ipinagkibit balikat niya ito na parang ginawa niya ako. Isang pabor. Ibinalik ko ang perang ninakaw ko sa kanya at kay mama na may interes. Ang aking ina ay tumatawag sa amin paminsan-minsan upang bigyan kami ng update. Gayunpaman, ako ay may posibilidad na putulin siya kapag dinadala niya ang paksa ng aking ama, kahit na sinabi niya sa akin na siya ay namamatay. Sa palagay ko kahit nakasama ang Diyos sa iyong buhay, may ilang mga sugat na maaaring hindi maghilom.